Hi guys, pasensya na kung natagalan ako sa pag-upload. Naging busy kasi tsaka nagkaroon ako ng trangkaso kamakailan at hanggang ngayon ay may ubo pa din ako. Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan naglaban na nga ang ating bida at ang guild ng Northern Lights na si Kuyunghon at ginamit na nito ang kanyang S-rank item na Fang of the Fire Dragon laban sa ating bida, gayunpaman ang bawat pagsisikap niyang pag-atake ay nabigo dahil hindi niya matamaan si Pilseong hanggang sa siya na ang napatamba ng ating bida. Sa pagpapatuloy ay napunta tayo sa nakaraan ni Kuyunghon at siya ay hindi makapaniwala sa sinasabi ng kanyang miyembro na aalis na ito sa kanilang guild. Saad nito na mayroon nga raw siyang dahilan kaya siya aalis. Nanlumo si Kuyunghon, gayunpaman ay nasabi niya sa kanyang sarili na may panahon na puno siya ng hilig na lumikha ng pinakamahusay na guild, ngunit hindi niya dapat pigilan ang sinuman na umalis sa kanyang mahinang guild. Nasabi din niya na babalik ang mga ito kapag na-realize nila ang kanyang katapatan sa kanila. Maya-maya pa ay lumapit ang isang lalaki na sinasabi kay Kuyunghon na ang kanyang miyembro ay sasali sa kanilang guild dahil nais nga raw nitong mas maging pinakamahusay. Dagdag pa ng lalaki na upang maging isang malaking figure ay kailangan ng isa na maglaro sa isang malaking larangan. Sinabi din niya kay Kuyunghon na wag nga raw itong masiraan ng loob sa pag-alis ng kanyang miyembro. Nasabi naman ni Kuyunghon sa kanyang sarili na kung ang pangarap na kanyang hinahangad para sa kanila ay isang katangahan nga lang ba daw. Nagsimula nga raw siya sa pagiging walang awa hanggang sa lumaki ang kanilang guild. Nakipagkita din siya sa mga may potential na hunter para i-recruit ang mga ito at ang sinuman na tatanggi sa kanilang recruitment ay puwersahan nilang pinapasali sa kanilang guild hanggang sa naabot nila ang pang-11 ranggo sa mga guild. Gayunpaman ay naputol ang iksi ng iyon dahil nagising na sa kasalukuyan si Kuyunghon mula sa atake ng ating bida at sa kanyang pagmulat ay lubos siyang nagtataka kung sino ang lalaking nasa kanyang harapan kaya agad niyang tinanong kung sino siya. Agad namang nagpakilala si Park Sokchon, dagdag pa niya na siya ang guild master ng Blue Sky Guild na lubos ikinagulat ni Kuyunghon dahil hindi niya inaasahan na pupunta doon ang guild master ng Blue Sky Guild kaya napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung bakit naroon si Park Sokchon at kung ano ang ginagawa niya sa kanilang guild. Gayunpaman ay bigla siyang nagulat nang magsalita ang ating bida at sinabi na sa wakas nga raw at nagising na ito at sa kanyang likuran ay makikita ang lahat ng tagasunod ni Kuyunghon. Sa pag-aanalisa niya ay nasabi ni Kuyunghon na mukhang subordinate ng Blue Sky Guild si Pilseong, ngunit sa kanyang pagkagulat ay agad siyang sinapak ng ating bida at sinabi niya sa hangal na si Kuyunghon na kung magsisalita pa ito ng mga walang kabuluhang bagay ay hindi magtatapos ng maayos ang kanilang pag-uusap. Nasabi naman ni Park Sokchon na mukhang hindi pa din naiintindihan ni Kuyunghon ang kanyang sitwasyon kaya pinaliwanag niya na ang ating bida ay hindi miyembro ng Blue Sky Guild. May pagtataka namang itinanong ni Kuyunghon na kung talagang hindi miyembro ng Blue Sky Guild si Pilseong ay bakit naroon ang guild master ng Blue Sky Guild. Sinabi naman ni Park Sokchon na mayroon siyang pagkakautang kay Pilseong kaya siya naroon para tulungan ito. Lubos namang hindi makapaniwala si Kuyunghon sa kanyang narinig na ang isa sa mga malalakas na guild ay mayroong pagkakautang sa isang B-rank hunter kaya lubos siyang napaisip kung ano talaga ang tunay na katauhan ni Pilseong. Tinanong naman ni Pilseong kung talagang Kuyunghon ang kanyang pangalan. Saad pa niya kung bakit ginagawa iyon ng pang-11 ranggo na guild at bakit kailangan pang umabot sa ganoong sitwasyon. Bilang tugon ay sinabi ni Kuyunghon na dahil gusto niyang gumawa ng pinakamahusay na guild, tinanong naman siya ng ating bida kung para maging pinakamahusay na guild ay dapat naman loko ng mga tao. Dagdag pa niya kung talagang iniisip ni Kuyunghon na isang mahusay na guild ang ganoon. Sinabi naman ni Kuyunghon na alam niyang hindi iyon ang pinakatamang paraan, ngunit sa ganoong paraan ay nakamit nila ang resulta na maging pang-11 ranggo na guild sa bansa. Tinanong naman ni Pilseong kung sa ganoong paraan ba nararapat na gumawa ng isang pinakamahusay na guild. Wala namang naging tugon si Kuyunghon, ngunit maya-maya ay tinanong niya ang ating bida kung ano ang dapat niyang gawin. Dagdag pa niya na ang mga mahihinang guild ay hindi makakamit ang anumang mga pagkakataon sa ilalim ng kasalukuyang sistema ng asosasyon. Saad din niya na para sa isang katamtamang guild na tulad nila ay wala silang ibang pagpipilian kundi lumakas sa ganitong paraan.
Lakas loob din niyang sinabi na handa siyang gawin ang kahit ano para lang lumakas ang kanilang guild sa hinaharap at iyon ang responsibility bilang isang guild master. Nag-aalala naman ni Li Huan at ang ilan sa kalagayan ng kanilang master. Itinanong naman ni Pilseong kung sakali nga ba raw na magbago ang pamamaraan ng association ay magbabago din ang iniisip ni Kuyunghon. Nasabi naman ni Kuyunghon na imposible nga raw iyon dahil kung mas malakas ang malaking guild mas malaki ang impluensya ng asosasyon sa kanila, dagdag pa niya na ang association ay nasa pinakatuktok ng kapangyarihan at walang ibang tao ang makapagbabago ng kanilang pamamaraan ngunit laking gulat niya nang sabihin ni Pilseong na babaguhin nga raw niya ang pamamaraan ng association. Napatanong naman si Kuyunghon kung alam nga ba raw ng ating bida ang mga pinagsasabi niya. Itinanong din ni Park Sok-chan kung mayroon ng mga plano si Pilseong sa kanyang binabalak na gawin. Proud namang sinabi ng ating bida na gagawa siya ng malakas na koponan na siyang lalaban sa association, habang sa kabilang banda ay makikita si Ji-hyun na ginagamit ang kanyang pagiging marites at sinusubukang makinig sa usapan ng ating bida. Naisip din niya kung sino kaya ang kinakausap ng Blue Sky Guild sa loob. Gayunpaman habang nagmamuni-muni siya ay biglang dumating si Taejon kaya tinanong niya ito kung nagmula siya sa Blue Sky Guild na sinang-ayunan naman niya dagdag pa niya kung hindi ba niya iyon nabanggit noong nakaraan. At habang patuloy na nag-uusap ang dalawa ay biglang bumukas ang pinto at lumabas doon ang ating bida kasama ang Guild Master ng Blue Sky. Nagulat naman si Pilseong nang makita ang dalawa kaya tinanong niya ang mga ito kung ano ang kanilang ginagawa doon. Napatanong din si Ji-hyun kung papaano nagagawa ng ating bida na papasunod ang Guild Master ng Blue Sky Guild. Nasabi din ni Taejon na habang dama-dami ang kanyang nalalaman ay mas lalo namang nakakahanga ang ating bida gayon din ay tahimik lang na nakikinig si Park Sok-chan sa kanilang pag-uusap hanggang sa naalala niya ang kanilang naging usapan kanina kung saan tinanong niya ang ating bida kung ano ang kanilang gagawin sa kay Kuyunghon at sa mga subordinate nito. At laking gulat niya nang sabihin ni Pilseong na minsan ay kailangan ang ibang tao ang isang pagkakataon na magpapalabas sa kanilang halaga. Dagdag pa niya na ang mga kalalakihang ito ay hindi pa nagkakaroon ng ganitong pagkakataon kaya hindi ba dapat bigyan din natin ng pagkakataon ang mga ito at si Kuyunghon bilang Guild Master ng Northern Lights ay dapat matuto siya mula sa kanyang pagkakamali. Napangiti naman si Park Sok-chan sa sinabi ng ating bida at kanyang nasabi sa kanyang sarili na talagang walang nagbago sa ugali ng ating bida pagkalipas ng 10 taon at tanging itsura lang niya ang nagbago. Gayunpaman sa kabilang banda sa isang hindi kilalang guild ay makikita sa loob nito ay makikita ang maraming kagamitang pang-ehersisyo gayon din ay makikita din dito ang isang malaking lalaki na nagbabuhat ng isang dumbbell at nang binitawan niya ito ay nagkaroon ng bahagyang pagyanig dahil sa labis na bigat nito. Napabuntong hininga din siya dahil sa matinding pagod na kanyang nararamdaman. At nakilala natin siya bilang si So Gwang-ho ang Guild Master ng ika-10 ranggo. Maya-maya pa ay lumapit ang isa sa kanyang subordinate at iniulat niya na mayroon silang panauhin mula sa association. Naging seryoso naman ang itsura ng Guild Master nang malaman na galing sa association ang dumating at maya-maya pa ay pumasok na nga ito at binati siya. Nasabi din ng lalaki na nagagalak nga raw siyang makita sa unang pagkakataon ang Guild Master ng ika-10 ranggo. Nagpakilala din siya bilang si Yoon Duk-kyu ng team leader ng Hunter Association Violent Crimes. Tinanong din niya ang Guild Master kung hindi siya nagkakamali na siya ang master ng Grizzly Guild. Gayunpaman ay hindi nagpakita ng kahit anong interes si So Gwang-ho sa kanya kasabay noon ay tinanong niya si Yoon Duk-kyun kung ano ang kailangan nito sa kanya. Dagdag pa niya na wala siyang natatandaan na gumawa siya ng anumang krimen kamakailan. Tinanong naman ni Yoon Duk-kyun kung kilala ba niya si Kuyunghon ang Guild Master ng Northern Lights. Nang marinig iyon ay pinulot ni So Gwang-ho ang dumbbell at agad na ibinato sa lokasyon ni Yoon Duk-kyun ngunit hindi nagpakita ng kahit kaunting takot si Yoon Duk-kyun. Galit namang tinanong ni So Gwang-ho kung bakit basta-basta niya nalang binabanggit ang pangalan ng hangal na iyon. Dagdag pa niya na dapat na maging maingat ito sa kanyang magiging sagot kung gusto pa niyang mabuhay. Kaya agad na inihahayag ni Yoon Duk-kyun na nagawang matalo si Kuyunghon ng isang B-rank hunter.
Lubos namang nagulat si So Gwang-ho at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nasabi naman ni Yoon Duk-hyun na mukhang naging interesado na siya sa kanyang narinig. Napangiti naman ni si So Gwang-ho at sinabi na magsalita pang araw ng higit patungkol sa nangyari si Yoon Duk-hyun. Ngunit dito muna matatapos ang ating episode 14 at sama-sama muli nating abangan ang susunod na kapana-panabik na mangyayari sa ating bida, kaya kung interesado ka ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod na episode.